Sa ibang balita, taliwas sa iginigiit ng GV Florida Transport na makapalang hamog nang mangyari ang aksidente sa Bontoc Mountain Province, sinabi ng isang pasaherong nakaligtas na maaraw pangaraw nung oras na iyon. Sinampahan na ng reklamo ang kumpanya ng bus at ang naka-aksidenteng driver nito. May news to go si Haji Riata. Sinampahan na ng reklamong reckless imprudence resulting in multiple homicide at physical injuries ang GV Florida Transport Incorporated at ang driver na aksidente nitong bus sa Bontoc Mountain Province. Ang hinihintay naman natin ay yung result ng medical certificate nila at saka yung voluntary na affidavit ng mga tumulong sa amin. Pero ang GV Florida Transport, sinisisi ang kondisyon ng kalsada kung bakit na-aksidente ang kanilang bus. Bukod sa mga lubak, may mga buhangin din umano ang kalsada. Wala rin daw itong ring barrier kaya tuluyang nahulog sa bangin ang bus. Gid din ng bus company, makapal daw ang hamog nang mangyari ang aksidente. Pero talawas ito sa pahayag ng isa sa mga nakaligtas. Okay lang naman yung weather. Very sunny, hindi naman siya foggy. Wrong siya. Kasi wala siya doon, hindi niya nakita. Hindi naman umulan. Malakas ang araw. Hindi rin daw totoong may mga sirang bahagi ngayon ng Banawe-Bontoc Highway. Narinig mo nilang driver ng sabi nitong tila may problema ang bus. Papalis na kami sa Bayo, sabi ng mga kasamahan ko. Diretso na lang sa sa may kwan ng mountain para diretso dyan maibangga. Hindi narinig. Lumiko tapos paspas. Bigla na lang daw silang nakarinig ng animoy pagsabog bago dumaos-dos at magpagulong-gulong sa bangin ng bus. Pagkakising ko, nandyan ako sa baba. Ewan ko kung makasamahan na lahat ng mga kasama ko sa bus. Ayon sa LTFRB, illegal ang paggamit ng Florida sa sinuwempalad na bus dahil na sa Mountain Province Cable Tours pa raw ang prangkisa nito. Bukod dyan, lagpas 15 taon na raw ang edad ng unit. Pero ayon kay Norberto Cue, na nakausap ng GMA News pero tumanggi munang humarap sa kamera, di raw kanilang nahulog na bus kundi sa GV Florida Transport. Hindi rin daw totoong nagpabaya sila. Katunayan, sila pa raw nag-asikaso ng madalas sa ospital ang mga biktima. Ganun man, handa raw silang harapin ang anumang reklamong isasampa laban sa kanila. Umakyat na sa 15 bilang ng mga nasawi sa namalagim na aksidente. Ito'y matapos bawian ng buhay sa Pasig Medical Center kahapon ang pasaherong si Christian Cabarte ay sa mga pulis. Mula rito sa Bontoc Mountain Province, Haji Riata, GMA News.